sa ating Panginoon. No? Kasi ang tao na hindi naglilingkod sa Lord, wala po yung desire na lumago siya tungkol sa mga bagay na spiritual. Maliban lamang ang isang tao ay born again, kininis ni Lord ang kanyang puso, at saka po yan magkaroon ng willingness to hear the Word of God. Willingness to study the Word of God para po siya lumago sa kanyang buhay spiritual. Kasi ang buhay spiritual natin, mahalaga po yun. No? Katulad din po ng ating buhay physical. Ng physical po natin, pinapakain po natin araw-araw. Kasi pagka hindi po natin pinapakain po yan araw-araw, ano po ang mangyayari sa physical na katawan natin? Manghihina. Pagka nanghina po yan, ang kasunod niyan ay mananamlay. Pagka nanamlay niyan, magkakasakit. Pagka nagkasakit niyan, mawala na sa paglilingkod sa Panginoon. Yun po ang tinatawag na death to fellowship. Mawala na po yung kanyang gana sa mga bagay na espiritual. Mawala na po ang kanyang gana sa mga bagay tungkol sa Panginoon. Ibig sabihin, for short, backslide na po siya. Wala na po siya sa Lord. So mahalaga, para tayong manatili sa Lord, dapat tayong lahat na mga Kristiyano lumago sa biyaya at sa kaalaman ng ating Panginoon. Tandaan po natin ang kaalaman po na tunay na kaalaman sa Diyos. Hindi po sa atin. No? Tayo po ginagamit lamang ni Lord, kinakasangkapan, upang magkaroon ng tinatawag na pagkaunawa sa mga aral na ito. Pero ang kumikilos po niyan talaga, hindi yung sarili natin, kundi yung ating Panginoon Diyos. Kaya sabi ho dito, sa wikang Tagalog, ngunit lumago sa biyaya at sa kaalaman ng ating Panginoon. So ang kaalaman po ng ating Panginoon, dito po sa kanyang mga salita. Dito po yun, mga bagay na spiritual po. No? Kaya ano pa pong sabi dito? Sa kaalaman ng ating Panginoon at tagapagligtas na si Yesu Cristo. So of course, yung tagapagligtas natin, ang ating Yesu Cristo. Okay? Well, hindi naman reliyon ang nagligtas sa atin. Hindi po tao nagligtas sa atin. Hindi po si pastor ang nagligtas po sa atin. Ang nagligtas po sa atin, ang ating Panginoong Yesu Cristo. Kaya ang dahilan kung bakit ang sabi niya doon sa krus ng Kalbaryo, bago siya mamatay, na sabi doon, it is finished. Tapos na. Tapos na ang alin? Tapos na yung pagliligtas niya sa atin. Tapos na yung kanyang kahirapan. Tapos na ang kanyang misyon sa mundo pong ito na ating ginagalawan. Okay? So malinaw po yan na ang kaligtasang ito ng ating Panginoon, hindi po yan ginawa ng tao, kundi ito po ay ginawa po ng Diyos. Dahil sa biyaya po ng ating Panginoon. Basahin po natin ang aklat po ng Romans chapter 3. No? Ito po ay free.